Masayang araw, mga ka-PL. Parang may maiihi nito sa nerbyo. Lalong-lalo na sa Bangag Administration, mga ka-PL, dito sa hamon ni BP Sara na dapat lahat ng kakandidato, lalong-lalo na yang nasa kamara, sa mga senador, magpa-pulburon test o partida. Pulburon test lang ang hinihingi sa inyo ng pangalawang Pangulo, pero sa kanya, dahil nga masunurin siya at mali ang haka-haka ng mga bangag na siya di umano may topak, may sayad, o ayon, pati ang neuropsychiatric, mga ka-PL, abay magpapa-examine din ang ating pangalawang Pangulo. Ayos, dalawa sa kanya. Pero sa mga bangag, hindi na kailangan daw yung neuropsychiatric, kung mga may topak man sila o may side man sila, wala. Ang importante, magpa-pulburon test sila. Binigyan na kayo ng partida ng pangalawang Pangulo, abay mahiya-hiya naman kayo. Baka pati dito sa simpleng pulburon test lang, na matagal nang hinihingi rin sa inyo ng taong bayan, mag-refuse pa kayo. Baka tanggihan pa ninyo. O baka bigla na naman kayong gumawa ng kwento, paninira sa pangalawang Pangulo. O di kaya, gumawa kayo ng bagong eksena, drama, para malihis na naman ang istorya dito sa hamon ni BP Sara. Aba, mga kababayan, dapat lahat tayo mag-request tayo sa kanila na dumaan sila sa pulburon testing. Herpolikel ha, tapos naka-live talaga para magkaalaman, mga kababayan, kung sino ang bangag at hindi. Yan na nga lang ang hamon sa inyo ng pangalawang Pangulo. Yung sa kanya, kasama nga ang neuropsychiatric examination, sa kanya, tsaka pulburon testing. Live. Sa inyo, pulburon lang. Ayaw nyo pa. Ngayon, pag tumanggi kayo, inayawan ninyo, isa lang ang ibig sabihin yan. Lahat kayo, mga bangag. Tatandaan namin yan sa lahat ng mga tatanggi. 100% bangag. Okay, so eto na po ang video, mga kabayan. Panoorin na po natin ang magandang hamon ng ating pangalawang Pangulo na matagal na nating hinihintay na sana siya mismo ang humamon sa Bangag Administration. Eto na. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yon. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin.
Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? 'Di ba? So, I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates niyo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Yes, ma'am. Okay ka dyan? Yes, ma'am. Okay, sige. Sandro. So, okay tayo dyan. Wala na problema dyan. Yan ang demand ko ha. 2 test sa akin, 1 lang sa kanila. O, biyado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan niyo ma'am gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime. So dapat Tapos ngayon na. Ayun na. Dapat 10 Ayun months. na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric game. Ayun dyan. Ma'am, what if po ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Ma'am, may ganito ng lesson for si Congressman Colong, pero wala man lang may sound. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang congressional lang, ma'am. Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Yes, ma'am. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi
I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita. Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. Ma'am, sa nangyayari po ngayon sa politika, ano yung payo natin sa ating mga kababayan? Ang payo ko sa mga kababayan natin, sa mga nangyayari sa politika ngayon, ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa nyo? Anong plano nyo? Magpa-drug test kayo. O, sige, extend na natin. Magpa-neuropsychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato.